Ito po, real talk lang. Sabi nga natin, yung totoo lang. Alam nyo, paulit-ulit na hong sinasabi ng Duterte supporters, followers, na bakit daw laging yung biktima ng Duterte administration sa Tokhang operation ang laging pinag-uusapan. Paano daw yung biktima ng mga adik sa isyu ng mga karahasan noong nakaraang mga administrasyon at during Duterte administration ng ito'y mayor at naging pangulo ng bansa. Para bang ang gustong palabasin ng Duterte camp, yung natukhang ng Duterte administration ay mga pusakal at para bang ang gusto nilang palabasin, tama lang yung pagtukhang. Abay, mali po yun. Kasi wala naman tayong death penalty, walang parusang bitay. At kung merong parusang bitay, dapat dumaan pa rin sa proseso. Arestuhin, kasuhan, at litisin. Tapos kung anong kaparusahan ng batas, yon ang dapat ipataw sa kanya. Pero ang ginawa po ng Duterte administration, walang batas. Iniutos, hulihin, pag nanlaban, itumba. Patayin. Mayroon pang ang reward system. So again, laging sinisisi nila ang inyong lingkod noong araw pa. Nitong mga ang kanilang iniisip ay yung kapakanan daw ng mga biktima ng adik. Pero yung kapakanan ng mga itinumba dahil sa order ni Duterte at programa ni Duterte, para bang wala ng karapatan. Hindi po ganon. Laging ang human rights issue o karapatang pantao, kahit kanino, anumang lahi, anumang relihiyon, anuman ang kasarian sa mundong ating ginagalawan, not only here in the Philippines, ay dapat nire-respeto. Dapat dinadala sa korte. Wala naman kasing dinala sa korte ng mga panahon yun eh. Lahat ng suspect na inabutan ng pulis, tumba dahil may reward system. Labag yun sa batas. Hindi pwedeng ilagay sa kamay ang batas. Kaya nga merong separation of power, co-equal sa gobyerno, executive department, legislator, at judicial. Ang trabaho ng executive department, ipatupad ang batas. Paano yun? Kung merong addict o drug lord, imbestigahan, pag may ebidensya, hulihin, kasuhan. Dalhin sa korte. Yun ang due process. Yun ang batas. Ano bang ginawa nila? Walang hinuli. Tumba rito, tumba ron. Dahil may order. Tapos ang pangako ni Duterte, siya ang bahala sa mga abogadong magtatanggol sa mga pulis na kanyang inutusan. Pagka daw nahatulan, kanyang ipapardon, ay malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Paano ipapardon? 6 na taon lang siya. Ay ang paglilitis ng kaso sa korte sa Pilipinas, inaabot ng 10 taon. So ayan ang nangyari ngayon. Hindi na siya presidente. Yung mga pulis na kinasuhan, kung sakali at kakasuhan, at pag naging guilty yan, paano ipapardon? Ay hindi na presidente si Digong. Di ba tsubibo yun? Nabudol kayo. Yun yun. So kung merong karapatan, yung mga biktima ng adik, yung mismo adik, meron ding karapatan sa ilalim ng batas. Lahat meron kasing karapatan. No one is above the law. Ignorance of the law exorcises no one. Yan po yung aking laging itihidiin. Kaya yung mga bumabati ko sa akin, mga topic, na lagi na daw ang pinagtatanggol ay biktima. Sino bang biktima? Aba, lahat biktima. Yung adik na itinumba, drug lord na itinumba, biktima rin yun. Yung sinasabing biktima ng mga adik at drug lord na mga mamamayang sibilyan, biktima rin yun. Hindi lang po sila nagfile ng kaso. Ba't hindi sila nagdemanda? Mali ang pamamaraan. Gusto ni Duterte ng katahimikan pero maling pamamaraan, lumabag sa batas. Yun ang dahilan kung bakit siya may kaso ng crime against humanity ngayon sa ICC na meron ng pre-trial. At dun sa pre-trial, day 1, unang araw, ginastify ng mga prosecutor ng biktima ng mga addict na sinasabi nyo, drug lord na may kinalaman sa drugs na itinumba kasi labag yun sa batas. Dapat hinuli, kinasuhan, korte at batas ang magparusa. Hindi bala, hindi pulis.
Hindi ang Office of the President ang manghuhusga kung guilty ka agad ang husga, wala namang not guilty. Lahat ng suspect, inabutan, katok, sabay putok. Human rights violation yon. Kaya kung mayroong karapatan, totoo namang may karapatan yung mga biktima ng mga adik. Pero hindi solusyon, ilagay mo sa kamay ang batas mo na patayin yung mga adik o drug lord. Lahat yan dapat hinuli kasi walang parusang bitay dito. At kung mayroong parusang bitay sa Pilipinas, hindi rin mga pulis o presidente ang gagawa nun. Dadaan pa rin yan sa rule of law. Ipairal ang batas. Hulihin, i-trial. Pag nagsabi ng korte, guilty saka bitayin. Ganon ang proseso kung mayroong death penalty. Kung wala naman, habang buhay na pagkakakulong, ay wala namang kinasuhan nun. Sa tingin ba ninyo, may kinasuhan nun? Wala. Wala lang. Araw-araw tayo nagbibilang ng patay ng mga panahon yon. Lahat yun nakarecord at yun ang in-establish ng mga prosecutors before ICC diyan sa pre-trial. Ano ba ang pre-trial? Ulitin ko. Ang layunin niyan ay para patunayan na sapat ang ebidensya na kailangang litisin si Duterte at co-accused dahil dito sa paglabag sa karapatang pantao. Puro murder ang pinag-uusapan. Ano ba ang murder? Planado, pinaghandaan, kaya murder. Hindi po yan aksidente. Pag sinabing murder, planado, pinaghandaan, pinagplanuhan, patayin ang isang tao o yung addict o drug addict or drug lord. Yun po yun. Hindi aksidente. Pag sinabing aksidente, pwede niyang murder, prostrated murder o homicide. Prostrated homicide kung tawagin. Ibig sabihin, nanlaban, aksidente, hindi sinasadya, hindi planado. Pero ano bang in-establish ng mga prosecutor? Murder, attempted murder. So, pinagplanuhan, intentional, ginawa talaga. Ganun po ang ibig sabihin nun. Yan. So, at least sana maintindihan nyo, pero alam kong hindi pa rin nyo naintindihan. Laging babanatan pa rin ang inyong lingkod, ay hindi ho ako naaapektuhan dyan. Ako, paninindigan ko kung ano yung aking opinion, interpretation dito sa nangyayaring ito. Justice for all, yan ang sinasabi ko. Katarungan para sa mga biktima ng drug lord at addict. Katarungan din ng mga addict at saka drug lord kung ano man ang nangyari sa kanila. Katarungan din para sa mga naging biktima sa lahat ng biktima. Katarungan din para sa lahat ng akusado. Dahil ang lahat ng akusado, like Duterte at co-accused nila, sila'y inosente pa rin until now. Dahil meron due process, rule of law sa ICC, na nasa sa pre-trial pa lang tayo. Papapatunay pa lang ng ebidensya. Yung actual na trial o paglilitis, hindi pa nag-uumpisa yun. For your information. Okay? Sana maintindihan ng mga dapat makaintindi, pero kung talagang saradong isip, ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko at magagalit kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Please like and share.